Game 1 pa lang pero parang Game 7 na agad mga idol. Dahil sa loob ng 48 minutes halos lahat na yata ng emosyon na ranasan ng mga fans. Kaba, galit, excitement at sobrang saya sa huling segundo. Sa huli, Barangay Ginebra survives 102-100 laban sa TNT tropang 5G. Pero bago yan, subscribe ka muna para updated ka sa mga bago nating uploads. Ano? Tara, huwag kayong magpapalin lang sa final score. Dahil kung hindi para sa ilang clutch plays sa huling minuto, baka TNT ang nagdiriwang ngayon. At alam nyo ba, sa kalagitnaan ng third quarter, hawak ng Ginebra ang napakalaking 18-point lead, 70-52. Mukhang kontrolado nila ang laban. Mukhang papunta na sa komportableng panalo. Mukhang wala nang sagot ang TNT. Pero finals basketball ito at alam natin walang kupunan ang basta sumusuko kapag kampyonato ang nakataya. Unti-unting nagbago ang momentum. Unti-unting nabuhay ang TNT. At bago na malayan ng lahat, nabura ang 18-point lead. Mas nakakagulat pa, sila pa ang nakakuha ng lamang sa fourth quarter. Kaya comment agad kayo mga idol. Nung lumamang ang TNT sa fourth quarter, akala nyo ba tapos na ang Ginebra? Kampanti pa rin kayong may Brownlee magic na mangyayari. Sa simula ng laro, halatang mas agresibo ang Ginebra. Maganda ang ball movement. Nakakahanap sila ng magagandang possessions. At syempre, nandyan ang steady production ni Justin Brownlee. Pero ang mas napansin ng marami, sobrang disiplinado ang depensa ng Ginebra. Pinipilit nilang mahirapan ang TNT sa bawat possession. At nang dumating ang third quarter, doon nagsimulang lumaki ang agwat. Sunod-sunod ang baskets. Nagkaroon ng momentum ang crowd. At tila nawawala na sa TNT ang kanilang rhythm. Sa score na 70-52, marami ang nag-iisip na baka run away game na ito. Pero ibang kwento ang nasa isip ni Coach Chot Reyes. Nag-adjust ang TNT. Mas naging agresibo sa depensa. Mas naging physical. Mas naging mabilis ang transition offense. At dito nagsimulang magising si Chris McCullough. Si McCullough ang naging puso ng comeback ng TNT. Sa bawat possession, ramdam mong ayaw niyang hayaang makatakas ang Ginebra. Attack sa paint, mid-range jumper, fast break finish, lahat ginagawa niya para manatiling buhay ang TNT. At habang ginagawa niya yon, may isa pang player na tahimik na nagpapainit. Si Reynam Batak, napakalaking tulong ng kanyang outside shooting. Sa bawat tres na pumapasok, mas lumalakas ang kumpiyansa ng TNT at mas kinakabahan ang Ginebra. Mula sa pagiging komportable, biglang naging intense ang bawat possession. Ramdam mo sa players, ramdam mo sa crowd, ramdam mo kahit sa mga nanonood sa bahay dahil alam ng lahat na nagbabago na ang momentum. Pagpasok ng fourth quarter, parang ibang TNT team na ang nasa loob ng court. Mas mabilis, agresibo, may kumpiyansa at dito nagsimulang mahirapan ang Ginebra. Naging stagnant ang opensa. Hindi gumagalaw ng maayos ang bola. Nahirapan si Brownlee na makahanap ng magagandang tira at credits talaga sa depensa ng TNT. Nagpapalit sila ng depensa, double team kapag kinakailangan at pinipilit nilang ibang players ang gumawa ng puntos. Doon nagsimula ang problema ng Ginebra. Sunod-sunod ang empty possessions, may turnovers, forced shots at biglang bumalik ang TNT sa laro hanggang sa makuha nila ang 95-92 lead at doon talaga nabuhay ang buong TNT bench. Kung TNT fan ka, malamang tumatalon ka na sa harap ng TV sa puntong iyon dahil mula sa 18-point deficit sila pa ngayon ang may lamang. Pero kapag finals basketball ang usapan, kailangan may isang player na handang sumalo ng pressure at para sa Ginebra, ang player na iyon ay si RJ Abarientos. Habang nakatuon ang depensa kay Brownlee, si RJ ang kusang umako ng responsibilidad at hindi lang basta responsibilidad ang ginawa niya, kundi pinakamabigat na responsibilidad sa buong laro. Down 95-92, critical possession, tahimik ang crowd, lahat nakatingin at mula sa napakalayong distansya, 4-point shot ang tirada, napakalaking tira, biglang nabaliktad ang momentum, biglang nabuhay ulit ang Ginebra, biglang bumalik ang energy ng mga crowd at dito mo makikita kung bakit napakataas ng tiwala ng coaching staff kay RJ Abarientos. Hindi siya natatakot, hindi siya nag-aalinlangan, tinanggap niya ang pressure at ginawa niya ang dapat niyang gawin. Pero mas lalo pang naging special ang gabi niya dahil lang sandali lang ang lumipas, muling kinakailangan ng Ginebra ng bayani at muli si RJ ang sumagot. Isa na namang napakalaking 4-point shot ang pinukol, isa na namang clutch basket, isa na namang momentum changer at sa pagkakataong ito ginawa niyang 100-97 ang score. Kung tutuusin, maaaring iyon ang pinakamahalagang puntos ng laban dahil kung wala ang dalawang 4-point shots na iyon, baka hindi umabot sa game winning shot ni Justin Brownlee. At sa pagtatapos ng gabi, nagtala si RJ Abarientos ng 24 points, team high scorer at marahil isa sa pinakamalaking laro niya bilang Gene King. Pero hindi pa tapos ang drama dahil may huling sagot ang TNT. 10.6 seconds remaining. Kailangan nila ng basket. At sino pa nga ba? RR Pugoy, cold-blooded, fearless,
Clutch, tumira mula sa labas at walang pag-aalinlangan, 100 all. Tie game. Parang nabunutan ng hangin ang buong arena. At sa kabilang banda, sumagot naman ang TNT supporters dahil muli nilang nabigyan ang kanilang sarili ng pagkakataong manalo. Napa-time out si Coach Tim Cone. At sa ganitong sitwasyon, alam ng lahat kung sino ang pagkakatiwalaan niya. Justin Brownlee. No complicated play, no fancy setup, just give the ball to your best player. Isolation basketball, Brownlee versus McCullough. Superstar versus superstar. Import versus import. Championship moment, umatras si Brownlee. Sinukat ang depensa. Nag-dribble drive, create separation. At habang nauubos ang oras, fade away jumper. Parang textbook, parang signature move, parang Michael Jordan highlight. Nothing but net, 102 to 100. 0.6 seconds remaining at tuluyang sumabog ang buong venue. Pero gusto kong bigyan din ng credit ang huling depensa ni Brownlee dahil madalas na pag-uusapan ang game-winning shot pero hindi napapansin ang game-saving defense. Sa final inbound play ng TNT, si Brownlee rin ang tumulong para hindi makakuha ng malinaw na tira si Calvin Oftana at doon tuluyang natapos ang laban. Offense at defense parehong ginawa ng resident import ng Ginebra. Sa kabuuan, ito ang klase ng final game na gusto ng bawat basketball fan. May malaking comeback, may momentum swings, may coaching adjustments, may clutch performance, may superstar shot sa huling segundo, at higit sa lahat may dahilan para masabik tayo sa Game 2. Dahil kahit lamang na ngayon ang Ginebra sa serye, napatunayan ng TNT na kaya nilang makipagsabayan. At kapag nagawa nilang burahin ang 18-point deficit sa Game 1, sino ang magsasabing hindi nila kayang manalo sa susunod? Kaya kayo mga idol, tingin nyo makakabawi ang TNT sa Game 2 o tuloy-tuloy na ang Ginebra patungong kampyonato? I-comment nyo na ang inyong prediction. At kung gusto nyo ng mabilis, direkta at walang paligoy-ligoy na PBA analysis buong finals, huwag kalimutang mag-like at subscribe para updated kayo sa mga bago nating video.